Walang nakaligtas sa 15 pasahero kabilang na ang 2 Colombian official sakay ng isang twin propeller plane sa bahagi ng Venezuela kahapon. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Venezuela, patay ang 15 katao kabilang ng 2 local Colombian official na sakay ng Beechcraft 1900 twin propeller malapit sa border ng Venezuela kahapon. Kung saan kasalukuyang inaalam para mga otoridad ang sanhi ng aksidente, ngunit una nang pinaliwanag ng Colombian Airline Company na sa TENA na wala umano silang natanggap na abiso mula sa mga otoridad hinggil sa kondisyon ng panahon at kung papayagan bang lumipad ng kanilang sasakyang panghimpapawid. Kabilang sa mga nasawi ay sila Colombian Representative Diagenes Quintero, miyembro ng Colombian Chamber of Deputies, habang si Carlos Salcedo naman ay nakatakda sarang tumakbo sa isang posisyon sa nalalapit na Colombian parliamentary elections. Nagpabot naman ng pakikirami si Colombian President Gustavo Petro sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Sa iba pang balita, inilunsad naman ng mga scientists sa Hong Kong ang Artificial Intelligence o AI Weather Forecast Model na kayang itrack ang mga paparating na bagyo sa kanilang bansa. Ito'y dinevelop ng isang team mula sa Hong Kong University of Science and Technology na kayang paigtingin ang accuracy nito na lagpas ng 15% sa ilalim ng 48 km spatial scale, kung saan maaari nitong ma-predict ang magiging lagay ng panahon sa susunod na 2 hanggang 4 na oras ng accurate na anay makatutulong sa paghahanda sa mga inaasahang extreme weather hazards. Samantala, balita naman mula sa Amerika, inanunsyo naman ng isang kilalang chemical manufacturing company na magtatanggal na sila ng tinatay na sa mahigit 4,500 manggagawa at papalitan na lamang ng AI, kung saan ayon sa kumpanya, mas epektibo at makakatipid umano sila ng halos $1.1 billion kung gagamit na lamang sila ng mga available AI engine. Ayon kay Dode Chairman at CEO Jim Fitterling, ang naturang inisyatibo ay layong mabawasan ang pagiging komplikado ng mga operasyon at gawing mas efficient ang mga end-to-end process na magtatakda umano ng bagong pamantayan sa kompetisyon at magpapabuti sa kita ng mga shareholder. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.